gawain ay simulan po natin ang pananalangin. Hallelujah. Madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat sa gabi ito. Tunay na ikaw ang aming Diyos na dakila, tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, sa maghapon na ito, Panginoon, na napakarami po namin kapagulan pero Lord. Salamat dahil mayroon kang kalakasan. Pag-isip pa lang namin, Panginoon, ibinigay mo na sa amin ang mga kalakasan ito. Dahil kung walang kalakasan ito, Panginoon, hindi po namin magawa lahat ng mga dapat namin gawin sa bawat araw. Kaya, Panginoon, maraming salamat, maging Panginoon, sa pag-ingat niyo sa bawat isa sa amin. Nakaranas na kami, Panginoon, ng sama ng panahon, bagyo. Pero Lord, tunay, Panginoon, na ang bawat panalangin po namin, Panginoon, sa iyo, ay ito po ay iyong pinakinggan. Kaya naman, Panginoon, nakaranas po kami ng kaligtasan. Maging ang bawat pamilya po namin na sa ibang lugar, nakaranas na ng mga malalakas ng hangin. Pero, Lord, salamat dahil wala pong nangyari masama sa aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi po ito. Tunay na ikaw, aming Diyos, na papurihan, pasalamatan, Panginoon, awitan sa gabi ito, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga awitin na hinanda, Panginoon, ng aming worship leader sa gabi ito. Nawa ang mga awitin na ito, magbigay sa inyong kaluguran, magiging mabangusang iyo, Panginoon, ito sa iyong harapan. Gamitin mo lang po ang aming worship leader sa pamagitan ng Panginoon ni Joven na maawitan ka po namin. Kasama po ng aming pastor. Karunungan po, napapangunahan po nila ang mga awitin na hinanda po nila sa gabi po ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga salita mo. Gamitin nyo lamang yung lingkod sa gabi ito na maging daluyan ng mga salita mo, Panginoon. Nadidiglara po kami ng higit ng tulungan na maranasan po ng aming pastor na makapagbahagi po ng mga salita mo na ito. Mga salita na tumingo po ito sa aming mga puso. Mga salita mo ito, Panginoon, na maging sandata po namin sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang lingkod niyo sa gabi ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging sa aming mga panalaginan mamaya, Panginoon. Pangunahan niyo po ang aming kapatid na si Ate Juanita sa mga pananalangin po namin at mga flow ng pananalangin po namin, tunay na Panginoon, na may taas po namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa gabi ito. At nandiyan ka, Panginoon, na handang tulunin ano ba ang mga itutulog namin sa gabi nito. Salamat, Panginoon, tunay nga na ikaw ang aming Diyos at dakila. Kaya naman sa gabi ito, nais ka po namin sa paghin, luwalhatiin, Panginoon, dahil ikaw ang siya namin Diyos na kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Lagi ka nakatunghay sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, ang ipo namin ang tagumpayan sa gabi ito na ikaw ang aming Diyos na kasama at siya namin mapapagalihan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakapataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, sa tanging makapangyarihan pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Ako rin namin parawalan, palamakan, ang dakilang pangalan ng Panginoon na sumas natin, kasama natin ang lagi nandito ang presensya niya sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kunin na nagkagalawan sa Panginoon. Amen. Sa presensya ng Panginoon Diyos na kapayapaan at tagumpay. Amen. Pasahan na sa ating Espiritu ng Panginoon, na sa ating presensya niya, lagi tayong sasamahan ng Panginoon Diyos at iingatan. Philippians 4, ito po sinabi sa verse 12, naranasan ko ang maging kapos, naranasan ko rin ng managana, natutunan ko ng karapin ng ating mga katayuan, ang mabusog, ang magutom, ang kasaganaan, ang kasalanan. 13, lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. 19, at buhat sa kayamanan ng hindi mauubos. Amen. Salamat, Panginoon. Ibibigay niya lahat ng mga pangailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Last verse 20. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Hallelujah. Salamat sa pagmamahal ng Espiritu. Salamat, Panginoon Kristo, sa pinakaligtasan at kagalaran sa bawat isa.
Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Greater is He, greater is He that is in me, and than He that is in the world. I'm more than a conqueror by the power of His word. Of His word, sing it, Spirit. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Let's declare the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, to the one who strengthens me. Strengthens me, sing. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Tayo po, matinig. The Spirit. The Spirit of the Lord is great. Yes, Lord, we declare it. It's my victory. It's great and mighty, great and mighty. Sing it again. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Great and mighty. Great and mighty. Hallelujah, you're great. Hallelujah. We worship your name, oh Jesus. Hallelujah. We bless your name. Continue to worship the Lord. Hallelujah. May this song be our prayer to God. Anuman pagdaanan, anumang sitwasyon, ang presensya ng Panginoon Diyos ang kanyang kalakasan ang mararanasan. Yes, Lord, tuwing ito, naranasan namin yung kabutihan, Panginoon. Kaya mabuti, you are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Ang tunay ng Lord, cover me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord. I hear your love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all, isang pananawitin, you are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons.
Lord. I give up love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go. You sing to Jesus. Sing to you, Lord. I give up love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, magnify the name of the Lord. We bless your name, O God, for you are holy. Your name is mighty and powerful, God. Hallelujah. Hosanna to the highest. Oh, Jesus, we praise your name. The church can sing hallelujah. 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 Huwag kang magsasawa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I sing to you, Lord. I give up love for your faithfulness to me. Thank you for faithfulness, oh God. Yes, you carry us. Everlasting arms. You never let me. Continue to sing to Jesus. I'll sing to you, Lord. I give up love for your faithfulness to me. Thank you for your faithfulness, O Lord. Carried in everlasting arms. You never let me go. True way, you never let us go, oh God. You never let me go. True way, sabi natin sa Panginoon, you never let me go. You never let me go. Yes, true way, oh, hallelujah. Jesus, we love you. We worship and adore you, God. You are faithful. You are our healer. Hallelujah. Our great provider is you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong kabutihan, hindi nagbabago, Panginoon. Kailangan ang gawin namin, Pag Diyos, hindi yun ang nakakapot. Sa lahat ng kabutihan, binigyan mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang puso namin ay pumapok sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pinakananalis ng bawat isang Panginoon. Nasasabi namin kami may tagumpay sa
Espiritu, Panginoon. Kundi kailangan talaga namin ng Espiritu, Panginoon, na siyang susi ng lahat, Panginoon. Magtiwala at sumamba sa iyo, Panginoon. Glorify your name, O Lord, in this place, in our life, in our family, sa mga kita din, Panginoon. We will worship your name, O Lord. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon Diyos, sa gabi mo, mataas ang pupuri ng mga anak. Pag-aawit at pagsamba, pinamabangong sa iyo. Tanging sa lamang yan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen! 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 Hallelujah! Nakilala ko nga ng Panginoon. Amen! Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Sa talaga na magpuri at magbigay na pagsama sa ating Diyos na buhay. Amen po? At nagkakaroon po tayo sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Ang ating pong mabagat ng ating pong pag-aaralan ngayon ay praying honestly. Yan. Sino po ba yung naging tapat sa kanyang pananalangin? Ayan po, dapat po talaga na sa ating pong palagi ang pagdulog sa ating Panginoon. Ito ba ay ating po mga personal na pananalangin, devotion, o sa ating pong quiet time na talagang dapat sa ating ay naging magiging matapat po tayo sa ating pong Panginoon Diyos, sa ating pong pananalangin. Amen po? Ayan. Ang ating pong verse ay ang ubos hanggang po ng awit 139 verse 23 hanggang 24. Yan, sinasabi po doon 139, awit 139 verse 23 hanggang 24. Yan, sabi po, O Diyos, ako'y siya sa akin, alamin ang aking isip, subukin po ako ngayon, kung ano ang aking nais. 24, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababagit. Sa buhay na walang hanggan, sinamahan mo at ihatid. Yan, purihin po yung mga kabasa sa kanyang mga banal na salita dahil po sa madaling manalangin. Purihin nga po, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita po na ito. Namin pong pag-aaralan po, Panginoon, na po sa katulong awit. Chapter 139. Salamat po, Panginoon, at nawa patuloy na samahan po kami. Bigyan niyo po kami ng karunungan po, Panginoon, po sa pusong isipan upang yung mga salita po na ito ay patuloy na tuloy mo sa aming mga pusong isipan maging silbing kalakasan po ito ng aming po mga spiritual na buhay. Gamitin lamang din po ako po, Panginoon, at lalo yan ay mga banal na salita at ikaw po sa patuloy na makita sa ating po. Salamat po, Panginoon, at po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga ay patuloy na tayo po ay lumapit sa Panginoon at lumulog sa ating pananalangin ng meron pong katapatan. Yan, maging tapat sa ating pong pananalangin. Ito. Sabi nga ay meron po akong isang mahalagang tanong para po sa inyong lahat. Yan, sabi nga, tapat ka ba talaga sa Diyos kapag ka ikaw ay nananalangin? Amen po ba? Na tayo po ba ay tapat sa ating po Panginoon Diyos? Minsan kasi, sabi nga ay parang may filter tayo sa pagharap po natin sa ating po Panginoon. Amen po? Hindi natin nasasabi, hindi natin ay bubulalas ng totoo yung lahat ng ating po mga dilulog sa ating Panginoon. Nangyayari po ba yun sa ating paminsan-minsan? Nangyayari din po ba? Sabi nga ay parang sa social media. Yan. Yung, di ba, sa Facebook o yung nagpo-post man tayo ng mga picture, di ba, pinifilter po natin o pinipili lang po natin kung ano po yung dapat po natin pinapakita o yung dapat po natin pinupost. Yan, mali sa panalangin, sabi nga ay gayon din daw po kung minsan. Kung minsan, gano'n na hindi tayo magiging totoo, hindi tayo magiging matapat sa ating Panginoon.
Hindi natin masabi yung talagang nais po natin na masabi sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga pananalangin. Subalit, sabi nga, sinasabi po sa atin ang ating pong sinasabi po sa natin na Lord, tulungan niyo po ako sa aking pong trabaho. Yan. Pero sabi na, nababanggit natin, nasasambit natin yun, lalo kung tayo po ay talagang naghahanap ng trabaho, o yung nahihirapan na po tayo sa ating pong trabaho. Yan, pero hindi daw po natin nasasabi na yung talagang Lord, nahihirapan na po ako sa aking ginagawa, sa aking pagtatrabaho, kasi meron akong iniimbitan o naiimbit ako doon sa aking mga katrabaho. Yan. Kaya naman, Lord, salamat sa pamilya ko. Yan. Di ba sila na sumasambit po ng ganon sa ating pong pananang. Lord, salamat sa aking pamilya. Yan. Pero, sabi nga, hindi naman daw po natin masyadong nababanggit. Ganon lang, salamat sa pamilya ko. Diba, sabi nga, Lord, minsan gusto ko na silang patigilin yung aking nanay o yung aking mga kapatid ay sobrang masyado na silang maingay dito sa aming pamilya. Yan, diba? Masyadong marami na yung nadidinig mong salita dun sa inyong pamilya. Kaya sabi nga ay, balik sabi nga, andun pa rin, ilulog pa rin natin sa Panginoon yung ating mga pamilya. Sabi nga yung sinasabi natin na hindi natin na ipagtatapat sa ating pong Panginoon yung talagang dapat po nating ipanalangin. Yan, madalas nagpipray po tayo na meron nga pong sinasabi na may filter o meron tayong nasasala po natin yung ating pong mga panalangin. Pero narito yung isang bagay na dapat po natin tandaan. Sabi nga ay, God doesn't need our filter. Yan, di po ba? Hindi po kailangan yun, hindi po gusto po yun ng ating pong Panginoon. Bakit? Yan, sabi nga ay, kilala niya po tayo. Di po ba? Kilala po tayo ng ating pong Panginoon. Alam niya yung ating buong pagkatao. Sabi nga ay, kahit na doon sa hindi mga panalangin, mga hindi natin mga nasasabi na talagang yung totoo. Dahil siya po kaya kilala niyo po tayo, siya po yung ating po all-knowing God. Amen po? Siya po yung nakakakilala sa bawat isa po sa atin. At sa pag-aaralan po natin, yung gabi po na ito, nakakita po ako ng 4 puntos dito po sa ating pong text ko na nabasa mula po sa Awit 139 verse 23 hanggang 24. Ang unang pong puntos po natin dito, ano po yung sinasabi? Pakibasa naman po. Yan. Po ba? Sabi nga ay, hindi daw po natin kinakailangan maglinis ng ating katauhan o bago po tayo humarap sa ating pong Panginoong Diyos o bago po tayo pumunta sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Maraming tao po yung iniisip, sabi nga, ay hindi mo na mag-pray o dahil makasalanan ko o marami akong mga nagawang kasalanan. Ang dami kong mga nagawa, naisip, na salita nitong mga nakarakang araw. Kaya puno ako ng kasalanan, kaya hindi mo na ako mag-pray. Pero po, sabi mo ng Bible, hindi mo kailangan linisin ang sarili mo bago ka lumapit sa ating pong Panginoon. Bakit po? Dahil siya mismo ang maglilinis sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi nga ay, alam mo na meron ka kasi nagawang mga kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. Yan. Sabi na hindi po yung dapat maging lang sa paglapit po natin sa ating pong Panginoon. Kundi lumapit po tayo sa ating pong Panginoon at tayo po ay ang ating pong Panginoon siya maglilinis po sa bawat isa po sa atin. Yan. Para bang yung kung meron ka sasakyan, yan, di po ba? Kung pagkakaroon ng ganyan umuulan, alos sa ating umuulan, tapos ginagamit yung sasakyan, siyempre, di ba, maraming dumi na kapit po sa bati, yung sasakyan. Yan, makikita po natin, bago mo ba dalhin sa karwas, kinakailangan mo muna siya linisin.
Yan, di ba? Hindi, kaya mo kasi paparuwas, kinakailangan ay dadalhin mo sa doon ng marumi para pagdating mo sa karuwas ay makikita po natin na talagang siya po ay huhugasan ng mga magkakaruwas po na ito. Di po ba? Ganun po yung nagiging proseso. Yan, dinadala natin yung ating po sasakyan kung sa karuwas upang ito po ay maalisan ng dumi. Amen po. Sabi nga, ganoon din daw po tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya dapat hindi po maging hadlang yung ating pong karumihan sa paglapit po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Kundi mas lalo pa tayong lumapit po sa Kanya at magpalinis po sa ating pong Panginoon. Amen po. Kaya nga po sabi niya, don't fix yourself before you come to Him. Come to Him so He can fix you. Yan po ba? At talaga naman po na talagang yung paglapit po natin sa ating pong Panginoon ay ito po ang ating Diyos na ating pong sinasampalatayanan at nilalapitan ang siyang huhubog at maglilinis po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Kaya kung ano man ang ating po mga nagagawang kasalanan, sana po hindi po yun maging hadlang o hindi po yun maging dahilan upang tayo po ay tumigil sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon, sa paglapit po natin sa ating pong Panginoon. Yan, pangalawang puntos po, ano po yung sinasabi? God already knows everything about you. Amen po ba? Alam mo ng Diyos, di po ba, yung lahat ng tungkol po sa atin. Di po ba? Wala po tayong ililihim sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil sabi nga siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating po mga ginagawa. Yan. Sinabi po doon sa 139, awit 139 verse 2, sabi nga nagpapaalala po sa atin na sabi nga kinala po tayo ng ating pong Panginoon Diyos sa loob at labas. Yan. Sabi doon, you know, when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. So bakit, sabi nga bakit ba daw po natin tinatago yung ating pong mga nagagawang kasalanan? Bakit ba patuloy po natin itong ililihim? Sabi nga, para daw po tayo sa panahon po natin, kung talagang naniniwala tayo na yung ating pong Diyos, kasi siya po yung nakakaalam ng lahat, siya po yung nakakabatid ng ating pong mga buhay. Yan. At kung ikaw man ay naglilihim, sabi nga, para daw magtatago ng sekreto doon po sa tao, may CCTV, meron siyang surveillance camera sa iyong buong buhay. Di ba? Sabi nga wala po tayong may lilihim sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya po lahat ay alam niya, ang kinakailangan lang po natin ay tayo po ay sumunod, tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon at ano man po yung ating mga nagagawang kasalanan ay idalangin po natin ito na meron pong katapatan. Alam lang niya yung lahat ng nangyayari sa ating pong buhay. Pero alam mo, sabi nga alam mo ba kung bakit gusto niyo pa rin marinig po sa bawat isa po sa atin yung ating pong pananalangin o yung ating pong matapat na pananalangin? Kasi sabi nga yung honesty, ito po ay nag-build ng ating pong relationship sa ating pong Panginoon. Amen po? Kaya kapag tayo po ay patuloy na lumalapit, patuloy na nagtatapat sa ating pong Panginoon, ito po, yung katapatan po na ito po yung mag-build ng ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Hindi niya kailangan yung lahat ng ating pong mga impormasyon, ang gusto po ng ating pong Panginoon ay connection, hindi po impormasyon. At sabi nga, and when we open up to Him honestly, that's where healing starts. Yan po. Kung tayo po ay mag-open up sa ating pong Panginoon, kung meron pong katapatan, ay doon po magsisimula yung ating pong kagalingan o yung ating pong kalinisan. Amen po ba rin, mga kapatid? Napakasarap po na yung lahat ng ating pong mga dinadalangin talaga ay talagang buong puso po natin idinudulog sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Pangatlong puntos, ano sinasabi? You can heal what you hide.
Yan, hindi daw po natin magagamot yung mga itinatago po natin o yung mga itinatago po ng bawat isa po sa atin. Sabi nga nila, you're only as sick as your secret. Yan, kung may tinatago tayong kasalanan, kung may tinatago tayong pain, o kung may tinatago tayong bitterness, yan, hindi natin mararanasan ang tunay na kakayahan. Amen po? Sabi nga ay ano pa rin na talagang tayo po ay nakakulong doon sa mga kasalanan po na yun, at kung ito po ay patuloy po natin itinatago. Sabi nga, God cannot heal what you keep hidden. Yan. Pero kapag ipinagtapat po natin o inilapit po natin yung lahat ng ating po mga pagkakamali, yung lahat ng ating po mga kasalanan sa ating po Panginoon, yan, kahit, sabi nga, kahit gaano man kabigat yan, o kahit ano man yung shame na naranasan ko na yan, yung addiction ko na yan, o yung insecurity ko na yan, yan, kaya-kaya ihatid po yan ng ating po Panginoon. Amen po? Yan, tandaan po natin, God is not shocked by your sin. Yan, hindi daw po siya nagugulat sa ating po mga nagagawang kasalanan. Sabi nga pagka nakita po tayo ng ating po Panginoon na tayo po ay gumawa ng kasalanan, ano sasabi sa atin? Ay, ginawa niya yun. Diba ba? Yan, sabi nga alam niya na, pero gusto niyang tulungan kang umangon. Ang ibig lang niya ay sabihin po natin, ipagtapat po natin sa Kanya yung lahat ng ating po mga nagagawang pagkakamali. Amen po? Yan talaga, sabi nga, yan talaga yung number one o bahat lang para po sa pagsunod po natin sa ating po Panginoon Diyos. Yan, meron po isang Bible story na nakakunik po dito, naalala niyo po ba? Yung si David, yan, sumulat ng awit, 139. Siya po yung hari na tinuturi a man after God's own heart. Yan. Pero siya rin po ay nagkasala kay Bathsheba. Siya po ay nagsinungaling at ipinapatay niya yung asawa po nito. Pero anong ginawa po ni David? Yan, he came to God honestly. Di po ba? Sa kabila ng mga nagagawa niyang kasinungalingan, sa pagpatay, ay talagang lumapit siya sa ating po Panginoong Diyos na meron pong katapatan. Hindi po siya nagtago. At sinabi nga po doon sa awit 51 verse 10, na sinabi niya, create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yan, kaya nga po, si David, kahit nagkasala, ito ba, ginamit pa rin po siya ng ating po Panginoon. Yan, kasi, anong dahilan? Kasi marunong siyang umamin at marunong siyang magpakatotoo sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Sabi nga, ano man po yung ating pong mga nagagawa, ano man po yung kabigatan na ating pong naranasan, sabi nga, marunong lang po tayo umamin sa ating pong Panginoon Diyos at marunong lamang din po tayo magpakatotoo sa ating pong Panginoon Diyos ay sabi nga ay patuloy na gagamitin niya po tayo. Amen po ba? Yan. Number 4. Ano po yung sinasabi sa number 4? Pakibasa ako. Yan. Diba? Yung katapatan daw po ay nagdadala ng pagbabago sa ating pong mga buhay. Yan. Kapag tayo po ay tapat sa ating pong Panginoon, yan, doon po siya mas lalong kumikilos po sa ating pong mga buhay. Kasi sabi nga, hindi siya pilit na pumapasok sa mga saradong puso. Yan. Mararanasan po natin kung tayo po ay mayroong tapat na puso, mayroong tayong bukas na puso, ay talagang mararanasan po natin yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po, ang prayer po ni David dyan po sa awit 139, ito po ay napaka-powerful. Kung ba, kung babasahin po natin yan, yung buong chapter po ng 139, aklat po ng awit, talagang makikita po natin, umadaraman po natin yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen po? Kaya sabi po, pangalan po doon sa awit na 91, di po ba? Talagang kapag yun ay binabasa po natin o tinuturing po natin panalangin, habang binabasa po natin yung na panalangin, talagang mararanasan po natin yung paggabay
at patnubay ng ating pong Panginoon. Kaya tingnan po natin na kung may mali sa ating pong mga puso, yan, na hindi po natin napapansin. Yan. Minsan kasi mismo hindi po natin alam kung gaano pala kabigat yung laman ng ating pong mga puso. Diba? Hanggang sa ituro na lang po natin, ituro na lang po sa atin ito ng ating pong Panginoon. Amen po. At kapag ipinakita po niya yung laman ng ating pong puso, talagang punong-puno po ito ng dali, punong-puno po ito ng bitterness. Kami nga ay huwag po tayong lumayo sa ating pong Panginoon. Amen po. Bagkus tayo po ay tumakbo papunta po sa Kanya. Amen po. Andun po yung pagpapakumbaba na tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Ano po yung ating pong life application po diyan? Meron pa nakalagay? Yan. Sabi nga, sabi niya sa ngayon, kapatid, tanungin mo ang sarili mo. May mga bagay pa akong tinatago, may mga bagay po tayong tinatago sa ating pong Panginoon. May mga kasalanan, may mga sakit, o may mga takot na tayong hindi pa natin masasabi sa harapan ng ating pong Panginoon. Yan, siguro hindi mo sinasadyang iwasan yung mga bagay po na yun, pero nararamdaman mo yan sa iyong mga pananalangin. Amen? At kung paulit-ulit lang at walang lalim ang ating po mga pananalangin, yan, nagkukubli pa rin po tayo doon po sa mga dapat po natin sabihin na totoo sa ating pong Panginoon. Kaya po ngayon, yung awit 139, basahin po natin ng parang tayo po ay nananalangin sa ating pong Panginoon. Wala yung sinasabi po dyan sa aklat po ng awit 139. Yan, meron po kayo mga Bible at basahin po natin sabay-sabay ng kailangan bilang po natin sa pamamagitan nga po ng ating pong pananalangin. Yan at sinasabi nga po dyan sa verse 1, ako yung sinisiyasat, batid ko ang aking buhay, ang lahat ng lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lilig, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kami ko yung nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko ay parang iyong nalalaman. Di pa ako umiinip, yaw aking sasabihin, alam mo ng lahat yun, lahat ay hindi manilihim. Kaya laging kapilit mo, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay, di ko kaya unawain ang iyong karunungan. Sana ko magpupunta ako kung ako'y makatakas. Sa iyo bang Espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ay ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humihiklay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad umiiwas na kasilangan o kaya sa tinahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Diyan kayo naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na musikit, padilimig parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yung gabi parang araw ng maligid. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos, kung lumika, ang tiyan ng aking inay, hinubis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hinising. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin, lumalaki ako noong sa iyo'y di
nalilihim. Ako yung iyong nakita na, hindi pa man sinisilang, batid mo rin. Batid mo ko ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo na talaan. Matagal ng palangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kaya makabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, sasayin pa rin ako kung umaga na magising. Ang hangad ko, aking Diyos, patayin mo ang masama at ang mga mararahas ay iwanan akong pusa. Mayroon silang sinasabing masama laban sa iyo at kanilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sino mang luhi sa iyo, ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo hindi gusto. Lubos akong nagagalit, gusto din ang pagkasuklam sa ganoong mga tao, ang turing ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at iyakin. Napaka-ganda po ng mga sinasabi po dito sa aklat po ng awit 139. Kaya nga po, dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga hinihina. Ayan po. Huwag po tayong magkatuloy na dumunod sa ating Panginoon. At patuloy po tayong manalangin. Kasi sulat din po sa awit 24, verse 17, sabi po dito, tinutubo ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Kaya mga kapatid, yan. Huwag po tayo lang ginawa na manalangin sa ating Panginoon dahil yan ay may katugunan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Siguro kung po tayo ng tigkatatlo para po sa ating papanalangin. Magpapatuloy Panginoon, maraming salamat po Diyos sa mga nilog po namin panalangin. Patuloy na po Diyos, alam po namin na
tagumpay. Gawan ng Panginoon ko sa ating mga panalangin. At tunay nga po ang tutulog ng Panginoon sa kanyang paraanan sa kanyang panahon. Amen? Announcement po. Yan. Lalapit na yung Christmas race. So, yung mga choir ay nag-prepare na po ng mga kanta. Mga awitin. Kaya nga po, darating na Sabado, saan natin, ha? Baka may bagong kanta rin na Christmas at papaksipan natin. Practice po, same time, 4 o'clock ang band practice, 5 o'clock po ang full team practice para sa praise and worship team. At choir ay alas 6. Ano man po ang mauna, kung nandiyan ang Christmas Rodel ay kung gagawin natin. Yan. Ano pang sa Saturday po, ano pong gawain? Meron pa po ba? Gawain po? Mission, yes. Tapos, Sunday, may meeting po. Wala. Kaya nga po, kung walang meeting, meron po tayo, isang kalalakihan, yan. Mahiyo. Yan. Men's fellow, mga gawain, yan. Dalawin, yan. Lalo yung mga bisita. Yan. Na ating mga nagbitam po, yan. Kaisa po tayo doon para i-shot din po sila. Makamusta ang mga itinamit na makadalo po at sila po yung patuloy po sa pagdilig po sa pagdilig. Amen? Meron po ibang pangutang announcement? CBF! YBF! Wala naman po. CBF meeting. Saturday. Yan, Saturday po, CBF teacher, CBF staff. Saturday, 2 o'clock po ang inyong meeting. Dito po, sa Pakisambahan. Wala na po. Po, sama-sama tayo tumayo. Kaya sige po tayo po lahat ay tumayo, tayo po pumasa po sa ating panahon namin. Ama naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, aming pupuri at papasalamat po kami sa tagumpay na pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming po pagpupuri, pagsamba, salamat po Panginoon sa inyong mga presensya na patuloy niyo pong nilulubog sa aming po kalagitnaan. Salamat din po Panginoon sa inyong mga salita na po nga pinagkulay-kulayan ng namin sa aklat po ng awit 139. Salamat po Panginoon at patuloy na alam po namin na ikaw po ang isang Diyos na asisiyasat po Panginoon ng lahat ng aming po mga ginagawa. Alam po namin na ikaw po ang patuloy na nagbibigay po sa amin ng lakas po Panginoon upang kami po ay makapaglingkod, upang kami po ay patuloy na maglingkod sa inyong banal na harapan. Kaya naman po Panginoon, patuloy na nagpupuri. Nagpapasalamat po kami sa mga bagay po na ito na inyo pong ginagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya din po Panginoon, sa lahat ng aming po mga nabanggit po Panginoon na aming po mga prayer request, prayer item po Panginoon. Lord, dalangin po namin na ikaw po ang siyang tutugon po Panginoon sa lahat ng aming po mga dalangin po na ito. At sa inyong takdang na panahon po Panginoon, ikaw po siyang magbibigay po ng katugunan po Panginoon sa lahat ng aming po mga idinalangin. Maging personal man ito o maging ating po mga prayer item. Kaya din po Panginoon, patuloy Lord na ilalapit din po natin sa inyo yung aming po mga naging bisita ng nakaraang linggo po Panginoon. Lord, ikaw po siyang humipo po sa kanilang puso, isipan po Panginoon. Dalawa, makakasama po namin silang muli po Panginoon sa darating pong linggo sa aming po gagawin pananambahan o makakasama po namin sila. Ikaw po siya magbigay po sa kanila ng masabigan po Panginoon para po sa amin po gagawin pagpupuri at pagsamba sa darating pong linggo. Paunahan niyo po yung bawat isa, maging yung aming po mga naging bisita po na ito ay patuloy Lord na sila po ay makatugon po Panginoon sa aming pong panawagan palagi po na sila po ay madala po namin sa inyong banal na harapan. Mabigyan po namin sila ng kaalaman po Panginoon patungkol po sa inyong mga salita. Gamitin niyo po yung bawat isa po sa amin na kami po mga nag-imbita po sa amin po mga makilala sa amin po mga mahal sa buhay at patuloy Lord na samahan niyo po silang palagi. Salamat po Panginoon. Pag-isa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay, dalangin po namin
ang iyong pagsama, pag-iingat po sa bawat isa, ay hatid po kami ng ligtas sa aming pong mga tahanan at tatnan din po namin kung ano po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila po mga puso. Salamat po mag-isa aming pong mga pagsasalo-saluhan sa gabi po na ito. Pakalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan din po ito ng aming pong mga physical at mga katawan, pag-gamit din po namin sa aming pong ginagawang pag-lingkod sa inyong dakilang harapan. Salamat po Panginoon at din po namin ang tagumpay ng gabi po na ito na ikaw po siyang patuloy na sasama mag-iingat sa bawat isang pusa. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa ng mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak at pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.